response po natin na tayo po ay i-preserve ang ating mga sarili. So, isang bagay po dito ay ang pagtataguan na sinasabi po dito sa reading po natin ay pupunta po siya ng bundok. For me po, ang reflection ko po dito, sa atin po mga Adventist, may mga time na gusto natin na lumayo sa community dahil nga gusto nating iwasan yung bad influence ng karamihan ng community natin, as Bible predicts na in the last days ang tao ay talagang pasama ng pasama, at gusto nating i-preserve din yung atin pong ang atin pong values natin. At minsan iniisip po natin na what if sa bundok na lang kaya ako tumira? Kasi may mga tao po, may mga kapwa po tayo, mga mananampalataya, na ito po yung kanila pong refuge, no? Sa bundok po sila pumupunta para ma-separate po sila sa kasamaan ng sa syudad ka, mas medyo malala po yung sitwasyon. So although na ito po ay in-advise po ng mga tao kay King David, ay nakita niya po ang kahalagahan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So human as we are, makita po natin na pag talagang may masama o mayroon pong banta sa buhay natin, ay gagawin po natin ang lahat para i-preserve ang ating sarili. Pero ang respond po ni David po dito ay ang tiwala niya po ay nasa Panginoon. For me, nakita ko po dito na si David po, hindi lang po niya inisip ang kanyang sarili, kundi inisip niya rin po ang influence po niya na as a leader, ano yung magiging influence po niya sa mga tao kung siya po ay aalis at magtatago, paano po niya mahayag ang kabutihan ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon, at kung paano siya nagtitiwala sa ating Panginoon. So in every circumstances ng buhay po natin, most of the time ito po yung naging response po natin, no? Kung tayo po ay nawawalan po ng pag-asa, lalo na pag mayroong threat sa buhay po natin, ito ay medyo medyo hindi po maganda na baliwalain po natin yung threat po na yon. Pero si King David po ay talagang pinakita po niya na mayroon po siyang tiwala sa ating pong Panginoon. Sinabi niya nga po dito, no, sa verse 1, pinakita po niya ang kanya pong tiwala sa Panginoon. Binos out niya po ito at kanya pong gusto pong ipahayag sa Panginoon, no? In the Lord put I my trust. How say ye to my soul, flee as the bird to your mountain. Hindi po niya kayang palikuran po ang kanya pong responsibility at i-preserve po ang kanya pong sarili. So, tunay po, no, ang tiwala sa Panginoon ay first and foremost, dapat po natin itong panghawakan. Kahit naman po ang experiences po natin sa buhay po natin, nasa danger man tayo, nasa crisis man tayo, maganda po na atin po itong, doon sa mga taong nag-aalala sa atin, sa mga taong nadi-discourage din, ihayag po natin yung tiwala natin sa Panginoon. Instead na magtago, no, tayo ay kung ano yung ating gagawin na hakbang para i-preserve ang atin po mga sarili. So ito po yung aking nakita dito po sa Psalm chapter 11, na ang presence ng Panginoon, sabi nga ni King David, ay hindi nawawala. Andyan pa rin ang kanyang presensya, at kahit nasa danger po siya, ganoon na lang po ang kanya pong tiwala. So sa atin po, magtiwala po tayo sa Panginoon, no? Sa crisis man, sa kalusugan man natin, sa finances natin,
kita po natin ang Panginoon ay lagi po nandyan. So happy God first morning po at pagpalain po tayo natin, Panginoon. Thank you so much, Pastor James. Tama, mga batid. Bilang tao, parang nakauto na yung yung kalagayan natin na pag may problema, automatic mag-escape, no? At naway tayo bilang mga Kristiyano, iba yung naka-autopilot sa atin. The more na magkaroon tayo ng takot, the more na makilala natin ang Diyos. Titignan natin, ika nga, kagaya ng sinabi ni Pastor James, ang Diyos ay palaging nandyan at nakatingin, At hindi niya tayo pababayaan, mga kapatid. Dalangin ko na maintindihan natin sa mas malawak na kapamaraanan yung nabanggit ni Pastor James na pag mayroon takot, tingnan natin yun as a blessings. Pastor? Ang takot ay indications na we are nothing. Kaya pag nakaramdam tayo ng takot, maka-autopilot na tayo na lumapit tayo agad sa Panginoon. Ayan, so thank you. Napakagandang point na ano man ang ating problema, kagaya ng anong sinabi ng verse 5 din, ano man ang ating problema, ano man ang ating suliranin ay huwag nating takbuhan, palagi nating tandaan na ang Diyos ay nasa kanyang trono. Ano man ang suliranin, finances, sakit, karamdaman, palagi niyang tandaan, ang Diyos ay palaging nariyan. Hindi siya nawawala, nasa kanyang trono ang ating Diyos. Thank you so much, Pastor James. At pakinggan din po natin si Pastor Jomer, kung narito na po si Pastor Jomer. Happy God First Morning po sa lahat. Happy God First Morning, Pastor JC and Pastor James. Happy God First Morning po. Purihin po natin ang Panginoon. Napakaikli lang po ng ating binasa at nabanggit na rin po lahat sa atin yung mga refleksyon. Ngunit gusto ko lang pong ulitin yung mga talata na binanggit po sa atin. Ang kabanata pong ito ay bagaman napakaikli, ngunit napakaganda po na pagbulay-bulayan sapagkat ang sitwasyon po ni Haring David ay madalas din pong nangyayari sa ating kasalukuyang panahon po, mga minamahal mga kapatid. Dito po sa talatang 1, mapapansin po natin yung sinabi po ni Haring David na ang sabi po dito ay, sa Panginoon ay nanganganlong ako, paanong sa akin ay nasabi mo, tumakas ka na gaya ng ibon sa mga bundok. Napakaganda po ng talata. At mapapansin po natin tulad ng sinabi po ni Pastor James, mga kapatid, mayroon pong mga payo na binabanggit sa kanya ang mga tao. At sangayon po sa komentaryo, ito po yung mga pananalita ng kanya pong mga kaibigan, mga kapatid. At mapapansin po natin, ang mga bagay po ng pagbibigay ng payo ay isang napakahalagang bagay po, mga kapatid, mula po sa mga taong malalapit sa atin. Ngunit may pinapakita po sa talatang ito na si Haring David ay mas gugustuhin niya pang harapin ang danger, ang kapahamakan o kung ano man ang sitwasyon na mayroon siya sa buhay, rather than na mawalan siya ng pagtitiwala sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Mapapansin niyo po, no? Napakahalaga po ng punto pong iyon. Sa buhay po natin, mahirap na para tayong kapag may problema, ay takot po tayong harapin at kumbaga ay hindi tayo handa. Ngunit sinabi nga sa atin, it is an automatic response natin sa Panginoon. When there are problems in life, ay magtitiwala po tayo sa Diyos. Si David po, mga kapatid, imbis na siya ay tumalikod, kanya po itong hinarap po, mga kapatid. Kaya po mapapansin niyo po sa talatang 2 and 3, pinapakita po ni Haring David yung pag-alala niya doon sa mga payo ng pagkatakot mula po sa kanya pong mga kaibigan. Alam niyo po, mga kapatid, tandaan po natin na bawat mga pananalita ng payo o paalala upang makaiwas po sa anumang mga sitwasyon po ng buhay
ito po ay napakahalaga po nito mga kapatid. Napakaganda po na magbigay po tayo ng mga payo, mga paalala. Ngunit akin pong napagtanto po mga kapatid na sa atin pong buhay ay tatandaan po natin na tayo din po ay mag-ingat sa pagbibigay po ng payo. Bilang isang mananampalataya, may mga kaibigan po tayo mga kapatid. May mga kaanib tayo, may mga kapwa tayo, kapananampalataya sa iglesia. Minsan ay humihingi po sila ng mga payo. When we give advices to them or when we are counseling them, kailangan po nating ma-realize na ang akin po bang sinasabi o ang aking pananalita ay makakapagdala sa kanila doon sa pagtitiwala ng Diyos o kung ito po ba ay makakapagpalayo sa kanila o magdudulot po ba ito ng pagkatakot sa kanilang puso upang mapawalay sila sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga sabi po ni Haring David, mas pipiliin ko pa na harapin ang mga pagsubok, ang sitwasyon ng buhay ko kaysa sa mawalan ako ng pagtitiwala sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, ay napakahalaga po, no? Hindi po natin sinasabing winawalang ini-invalidate yung mga kaibigan po niya dito, yung mga nagbigay sa kanya ng advice. Napakaganda ho ng kanila pong intensyon. Napakaganda po ng kanilang intensyon sa kanila pong mga binabanggit, sa kanila pong mga paalala. Ngunit kailangan ho nating maunawaan lamang sa atin pong mga sarili na ang mga taong dumudulog o kumukonsulta, halimbawa po natin sa atin upang mabigyan ho sila ng kaliwanagan sa kanila pong mga sarili, ay maalala po nawa natin sila ay madala po natin sa Panginoon. Na ma-realize po ng mga tao na maalala nila yung pag-ibig ng Panginoon, maalala nila na ang Panginoon is not unfair, ang mga bagay na mga masasamang nangyayari sa buhay ng tao, meron po itong kalalagyan mga kapatid. At maalala din ng natin, may paalala natin sa iba na ang Diyos, nakikita ng Diyos ang sitwasyon sa atin pong buhay. Tatlo po yan mga kapatid. Yan po yung akin pong nakita sa atin pong binasa, Pastor JC. Mapapansin mo doon sa verse 4 and verse 5, pinapakita po doon ni Haring David, yun na ang Diyos, nakikita niya kung anong sitwasyon ng buhay. Sa verse 6, makikita natin, pinapakita po ni Haring David na yung mga masasama, mayroon silang kalalagyan. At saka doon po sa verse 7 po mga kapatid, makikita natin na sinasabi po na ang Panginoon ay mayroon pong pagmamahal po mga kapatid. Hindi ho nakakalimot po ang Panginoon po sa mga kanya po mga anak o sa mga tapat po sa kanya po mga kapatid. Kaya po ngayong umaga, tandaan po natin na wala din pong pinagkaiba ang kalagayan po ni Haring David sa atin pong pangkasalukuyang panahon bilang mga mananampalataya. Kaya sa akin pong refleksyon, isa lang po, mas pipiliin kong humarap sa anumang mga pagsubok kaysa sa mawalan po ako ng pagtitiwala sa aking Panginoon. Hindi ho natin kailangang talikuran, katakutan, yung mga bagay na mayroon po tayo sa ating buhay, bagkos ay atin pong paigtingin ang atin pong lubos na pagtitiwala at ang atin pong pananampalataya sa atin pong Panginoon. Napakaganda po ng atin pong binasang kabanata, napakaikli, ngunit punong-puno po ng paalala kung paano tayo nalubos na magtiwala nang walang pag-aalinlangan po sa ating Panginoon. Yun lamang po, and back to you, Pastor JC. Thank you so much. Amen. Thank you, Pastor Jomer. Pastor Jesse. 7 verses pero parang hindi maubos yung mga ideas natin dito ano. Doon kay Jesse. Pastor Jomer, Good morning. karagdagan kay Pastor Jomer ano. Tama 'yun. Ang nabanggit ni Pastor Jomer, mas mabuti pa na ano no na umarap tayo sa mga kagaya ng mga maharap natin kaysa mawalan tayo ng pag-asa, pananampalataya at lalo tigit sa ating Diyos. Nabanggit niya yung 3, 4, and 5. Ayan. Sige po, sino pa po ang pwede? Sino po? Pastor Joey po. Pastor Joey.
Pastor Joey, sige po, Pastor Joey. And then after niya ay si Pastor, ay si Brother Romel. Sige po. Okay, Recognize po. happy God first morning everyone. Napakaganda po ng sinabi sa mga talata. Pero may napansin po ako dyan sa ating pong readings ngayon. Sa kabila ng mga maraming impossibilities sa buhay ng tao, sa kamay ng Panginoon ay maaaring matagpuan natin yung mga possibilities. Kasi hindi natin kayang hawakan yung mabibigat na sitwasyon at ang kayang humawak lamang nito ay walang iba kundi ang Diyos. Sa kasaysayan ni David, para bagang napakahirap na hawakan niya yung maaring mangyari sa kanya sa mga hinaharap. Pero ang pinakamaganda doon, mayroon siyang damdamin na sa kamay ng Panginoon ang kanyang buhay ay secured. So, yung impossibility sa pananaw ng ibang tao, posible sa kamay ng Panginoon. At yun ang nakita ni Haring David. Isa pang bagay na aking nakita dyan ay dahil alam niya na posible sa kamay ng Panginoon ang lahat ng mga bagay. Hindi lang siya nangungusap sa pangkasalukuyang pangyayari, kundi nakatanaw din siya sa pangyayari sa huling kapanahonan, kung ano ang mangyayari. In fact, sinabi nga niya yung sa talatang ito yun na ang Panginoon ay magpapaulan ng asupre. So, it has something to do with eschatological event sa mind ni King David, Kaya nga, bagamat ang pananaw niya ngayon ay he is secured and assured at present, hindi maglalaho ito sapagkat even in the last time, the last event or last end ay nandoon pa rin yung maaring gawin ng Panginoon sa isang taong maaring sumira ng kanyang pagkatao sapagkat nakita niya na sa huling kapanahunan ay maaari pa rin igawad ng Panginoon kung ano yung huling kapangyarihan na nagiging security niya sa kasalukuyan. Ibig sabihin, walang kailanmang maaring magwagi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya natutunan niya na ang kanyang buhay ay ilagak sa Panginoon sa kasalukuyan sapagkat sa hinaharap ay mayroon pa rin kapangyarihan ang Diyos at hindi maglalaho yun para sa Kanya. Inilalaan ng Diyos para sa Kanya. So napakaganda nating tingnan ang mga katotohanan ito. So ibig sabihin, mayroon po akong 3 punto na pwedeng ibigay sa talatang ito. Una, God's presence is always there. Nabanggit na po yung kanina. So we can make possible through God by His presence. Possible things through God by His presence. Okay. Maaring posible ang isang bagay sa pamamagitan ng Diyos dahil nandoon yung kanyang presensya na siyang nagiging security at assurance ng isang tao nagtitiwala sa kanya. Ikalawa, na puntong gusto kong dalhin ay nagiging posible ang isang bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. So yung assurance at security ay mananatili sa damdamin ni Haring David sapagkat kinikilala niya na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat na maaring magtanggol sa kanya kaya hindi lamang sa kasalukuyan maging sa hinaharap. Pangatlo, ang aking nakita dyan ay ang isang bagay ay nagiging posible sa harapan ng Diyos dahil nandoon yung kanyang pangakong binitawan sa kanyang mga anak. Mapapansin po natin sa kaisipan ni Haring David ay
pinanghahawakan niya yung pangako ng Diyos na ah, hindi kailanman ang Diyos ay mm, makakalimot sa kanyang pangako. Kung sinabi niya noon na ang Panginoon ang siyang hahawak ng kanyang kamay, ang Panginoon ang kanyang kanlungan, kahit sa huling kapanahunan ng buhay ni Haring David, sa mga ilang sandali ng buhay niya, ay tutuparin yun ng Panginoon para sa kanya. So, ang challenge doon ngayon mga kapatid sa atin ay ito. So if God's presence, God's power, and God's promise ay nandoon upang gawing posible ang mga maraming impossibility sa buhay natin, ang atin gawin ay let's put our life and life in the hand of God, and then we can be secured in every life situation that we are in. God bless and happy God first morning. Thank you, Pastor Amen. Joey. Salamat sa 3 punto na inyong ibinigay. Tunay na ang Diyos ay ating kanlungan at ang sa Panginoon ay may kasiguruhan at magiging posible ang mga bagay, no? Dumadami na yung ating mga lessons sa umagang ito. Busog na malapit na tayong mabusog o dagdagan natin kay Brother Romel, baka mas lalo pa tayong mabusog sa kanyang mga punto. And after nyan, babasahin natin yung mga comment dito sa chat. Ngayon po, Pastor Tamparong, good morning po. And happy God first morning po sa iyo at sa ating lahat mga kapatid. Sa umagang ito, purihin ng Diyos. Nauna sa lahat sa ating pong binasa. Napakaiksi po ng ating binasa pero malaman mga kapatid ang kanya pong pinapahiwatig sa ating ngayong umaga. Kaya kung mapapansin natin, ang verse 1 ay napakaganda po ito na sikreto ng isang tunay na nakakakilala sa Panginoon at tunay na nananampalataya sa Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, si Haring David ay masasabi natin na ang kanyang buhay ay lagi niya pong ibinibigay sa Diyos. Yun yung una nakita ko mga kapatid. Kaya nga po binabanggit diyan sa Panginoon, lagi nanganganlong si Haring David. Mga kapatid, sa atin din pong buhay, pinapaalalahanan po tayo nito na lagi dapat tayong mag-depend sa Panginoon. Kasi po sa labang ito sa mundo o sa buhay, ay lagi nating tandaan na ang Panginoon ang kasama natin sa labang ito. At walang iba na makapagtanggol sa atin, kundi Panginoon pa rin mga kapatid. Kaya nga po ang sabi diyan, huwag tayong magpadala sa mga takot mga kapatid. Anumang takot nating nararanasan ay huwag tayong sumuko. Kaya nga po kapag daw ang sabi dito, punan, dumating man ang pagsubok, madalas tayong pinapayuhan ng iba na sumuko na. Mga kapatid, lalo na, sabi kanina ni Pastor Jumer ay kapag dumating na yung mga pagsubok, minsan galing sa ba't ibang mga nangyayari sa buhay natin, pag may mga kaibigan tayo, pinapayuhan. Iwanan mo na yan. Huwag, na yan. Hindi na ikaw tinutulungan ng Panginoon mo. Minsan dumadating yun mga kapatid sa ating buhay, lalo na tigit pag na tayo ay sa matinding pagsubok sa buhay. Pero tandaan natin mga kapatid, huwag tayong tumakas sa harapan ng Diyos sa kabila ng mga yan mga kapatid. At alam natin na ang Diyos pa rin ang magbibigay ng solusyon sa lahat ng bagay na yan. Yun yung nakita ko pong unang punto. At ang pangalawa, ang sabi diyan, ang Diyos pa rin ang hukom mga kapatid. Kaya si Yahweh, sabi nga doon sa rin at nabanggit po sa mga talata, ay nasa kanyang banal na trono. At tayo, lahat mga kapatid ay nakikita ng Diyos. At ang lahat ng ginagawa natin ay nakikita din ng Panginoon.
Kaya nga sabi, sinusubukan niya ang mga matutuwid at kinasusuklaman niya ang masama. Kaya mga kapatid, tayong lahat na naglilingkod sa Panginoon mga kapatid, lahat yan ay ibinibigay ng Diyos sa mga pagsubok na yan. Kung totoo ba tayo na talagang nagtitiwala sa Panginoon. Kaya makita natin sa buhay ni David, sabi nga po, lahat ng mga kanyang karanasan na yun sa buhay, hindi niya po tinalikuran ang Panginoon dahil alam niya na sa battle na yan mga kapatid, ang Diyos pa rin ang magbibigay sa kanya ng pagtatagumpay. Di ba mga kapatid? Kaganda. Kaya nga tayo din, pinapayuhan tayo ng ating binabasa ngayon na anuman ang ating ikinakaharap o hinaharap mga kapatid, tandaan natin na ang Diyos ay minamasdan tayo. Anak, kaya mo yan. Anak, sige, gawin mo lang yung nararapat sa akin dahil ako ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Napakaganda, no? Talagang makikita natin na ang Diyos ay napakabuti mga kapatid. Doon naman sa mga masasama, sabi niya, huwag kang gumanti. Huwag kang magsabi ng masama. Huwag kang mag-isip ng masama. Ako na ang bahala doon sa kanila. Napakaganda mga kapatid na sinasabi ng mga talatang ito. Kaya tayo mga kapatid bilang mananampalataya, lagi nating alalahanin na lagi nating gawin ang pinakamabuti at pinakamainam at sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kahit masama pa yung mga sinasabi ng tao, kung kaya nating palagpasin mga kapatid, palagpasin natin dahil alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin sa tao na yon. At ang huli, mga kapatid, napakaganda ng sinasabi dito. Ang mga gumagawa ng kasamaan ay mag-aani ng parusa. Napakaganda mga kapatid. Oh. Ngunit ang mga matutuwid ay makapiling at makikita ng mukhaan ng Diyos. Napakaganda nito mga kapatid. Lagi nating tandaan mga kapatid na ang masama, ang gumagawa ng masama ay talaga yan mga kapatid. May kalalagyan yan sa harapan ng Diyos. Pero pag tayo ay matuwid at gumagawa ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi po, makapiling at makita natin ng mukhaan ng Diyos. Napakagandang pangyayari yan. Kaya yun yung gusto ipahiwatig ni David ngayon sa ating umaga mga kapatid. Na ang Diyos ay laging nandyan sa matutuwid. Kaya nakita niyo mga kapatid kung paano nagtagumpay si David. Lalo tigit, pag lalong tayo ay lalalim pa sa Psalms, sa Salmo, makikita natin na lalo pang malalim pa ang ating mapag-aralan sa buhay ni David kung paano siya magtatagumpay sa huli ng kanyang buhay at labang ito. Kaya mga kapatid, tandaan po natin sa umagang ito na ang makakita lang sa Diyos yung matuwid at siya yung makakapiling ng Diyos sa langit, mga kapatid. Kaya mga kapatid, hold on tayo po. Gawin natin ang pinakamabuti sang-ayon sa kalooban ng Diyos at ang Holy Spirit lang ang tutulong sa atin noon kung paano tayo magtatagumpay, mga kapatid. God bless po and happy God first morning sa ating lahat. Thank you, Brother Romel. Talagang mas lalo tayo nabusog, Ang oras natin ay 4:38. Maring mga kunting panahon pa para mas lalong mabusog tayo mga kapatid. Pastor James, Pastor Jomer, narinig nyo, nabanggit kayo ni Pastor Joe yung scatological ba sa verses na ito. Nakita nyo rin ba sa ating mga binabasa yung great controversy, na talagang merong mabuti at merong masama, And then, ang kagandahan dito mga kapatid, ang final say ay ang Diyos pa rin. At ang kagandahan din doon, naroon ang tiwala mo sa Kanya. At ang isa pang mas maganda doon ay, kung tayo ay nagtitiwala, pabor tayo. Pabor ang judgment ng Panginoon sa atin. Kagaya ng mga nabanggit po ng ating mga kapatid kanina, ay tunay na kung tayo may pananampalataya sa Diyos, hindi tayo lugi mga kapatid. Given na may controversy, may mga bagay na mangyayari,
mabuti at masama at nangyayari mabuti at masama sa buhay ng tao. Pero palagi nating tandaan ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga matutuwid at nagtatapat at may pananampalataya sa Kanya. So, dito sa comment sections, may mga punto po dito na ibinibigay ang ating mga kapatid kay Brother Sunny Talusan. Sabi niya, kapag natakot ako sa Panginoon ako manganganlong at kapag magulo ang mundo, aalalahanin kong ang Diyos ay nasa trono. Kapag sinusubok ang buhay ko, pipiliin kong manatiling tapat. Ayan, amen. Salamat kapatid sa iyong magandang refleksyon kay Sister Nef. Ano dapat ang mangyari? Huwag tumakbo at magtago. Anong ating response? Magtiwala at huwag matakot. Ang aking tugon ay pananampalataya. Yan, hindi talaga exempted kahit may mga pananampalataya tayo. At yung response talaga natin mga kapatid, pag nakita natin ang problema ay takot. And then, bilang mga mananampalataya at nakilala sa Panginoon according to some reflections na narinig natin kanina, ay sa Diyos tayo magtiwala. And then, kay Brother Jonathan Maglonso, happy God first morning. Sa kanyang reflection, sinasabi sa gitna ng banta at kaguluhan, ipinakita ni David ang magtiwala sa Diyos. Siya ay pinayuhan ng kanyang kasama na tumakas dahil siya ay papanain. Nangyari ito dahil sa takot ng mga tao na nakapaligid kay David. Dapat manatiling matatag at magtiwala sa Diyos sa halip na matakot at tumakas. Ang aking tugon, ipinapaalala sa atin ng Diyos ang ating tunay na kanlungan at siya ang mapagligtas sa atin. Kay Brother Langley Anchitan, sabi niya, kapag tila naiyayanig ang mga saligan ng buhay, alalahanin na ang ating tunay na pundasyon ay ang Diyos. Amen. Ayan, kay Brother Chris, good morning. Happy God first morning, Brother Chris. Ang nakuha kong aral sa mga talata at ilagak ang buong tiwala sa Panginoon sapagkat siya ang nakaalam ng lahat ng bagay para sa atin. Kay Sister Narisa naman, manatili po tayong tapat at magtiwala sa Diyos dahil ang lahat ng negatibo at imposible ay magiging posible. Kaya kahit po gaano kagulo ang mundo, sa Diyos lang tayo tumingin at mananampalataya. And sa verse 1 to 3, yung pagsubok sa ating pananampalataya, sabi ni Sister Neth, may pressure at may takot. Verse 4-7 naman, pinapakita dito, merong Diyos na hindi natutulog. Ang Diyos ay nasa kanyang banal na templo. Ayan, so maraming salamat. Andyan din po ang comment nating mahal na Pangulo. Let us sing, I just keep trusting my Lord. Yan, amen. So dito sa ating pinag-aralan, naway lahat tayo mga kapatid ay nakasumpong ng kapanatagan, pag-asa sa kapangyarihan ng ating Diyos, na wala tayong ibang kanlungan, wala tayong ibang maasahan, wala tayong ibang matatakbuhan, kundi ang Diyos. At ang Diyos nating lalapitan ay tapat sa kanyang mga pangako. Yan, so thank you so much sa lahat ng mga reflection. Ng ating pong oras ay napaka-eksi, At sa loob ng konting pag-aaral, ay sa loob ng kaunting verses na ito ay maaring marami pa kayong mga ideas, reflections na natutunan at lalo tigit na experience sa ating Panginoon na kung mag-share siguro kayo, hindi magkasya itong buong araw, mga kapatid. Pero I think that's enough for us sa time na ibinigay sa atin. At tayo po ay dadako sa ating panalangin sa pamamagitan ni Brother Langley Ancheta.
Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, taos puso po naming ibinabalik ang papuri at aming pasasalamat po sa inyo. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon ng aming mga buhay, sa kaginawan, sa kalungkutan at ganoon din po sa kapigatian. Tunay na nararanasan namin ang inyong pag-ibig. Hindi niyo kami pinapabayaan, iniingatan niyo kami sa araw-araw at patuloy na kami po ay patuloy niyong pinagpapala, Panginoon. Dahil po dito, ibinabalik namin ang papuri po sa inyo. Mahal namin, Panginoon, sa panahon na kami po ay natatakot at nararamdaman namin na nayayanig ang aming saligan ng aming mga buhay. Panginoon, tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ay nananatiling diyan nakaupo sa iyong trono. Turuan mo kami na magtiwala sa iyo. Turuan mo kami na manindigan sa iyong mga salita at patuloy na kami po ay umasa sa inyo. Panginoon, sa panahon na hindi namin naunawaan ang iyong mga ginagawa, tulungan mo kami na maniwala na ikaw ay patuloy na gumagawa pa rin sa aming mga buhay. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Panginoon, at gawin mo kaming matatag sa gitna ng bawat pagsubok ng aming mga buhay. Sa iyo kami nagtitiwala at sa iyo kami umaasa, Panginoon. Salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ang lahat ng ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you, Brother Langley. At sa lahat ng mga nag-share ng kanilang reflections sa umagang ito. Sa ating pong pagpapatuloy, mga batid, tayo po ay dumako na sa ating devotional, reading, reflection, and prayer ni Sister Melit Aguarin. Tayo po ay magbabasa. Jesus Wins Devotional. Pastor, malinaw po ba ang aking boses? Naririnig po? Medyo lapit pa po konti, ma'am. Mahina po. Okay. Ayan, Happy yan. God first morning po sa inyo lahat, mga kapatid. Ayan. First morning po. Okay na po. Ayan. So, ang ating pong title ngayong umaga ay may pinamagatang ang kanyang utos. Ang key text po natin ay matatagpuan sa John chapter 5 verse 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Humahanga ako sa devotion sa Diyos na sumasaklaw sa pamumuhay ng isang tao. Nang pumunta ako sa Israel, nakatagpo ako ng maraming Orthodox Jews na hayagang nagsasagawa ng kanilang relihiyon, maging sa eroplano, sa mga kalye, o sa karaniwang lugar ng trabaho. Ang kultura mismo ay binago upang umangkop sa mga paniniwalang ito. Sa aming hotel, mayroong Sabbath elevator na humihinto sa bawat palapag upang walang kailangang pindutin na button at hindi malabag ang Sabat. Akala ko ang mga bagay na ito ay labis. Ngunit nang tingnan ko ang aking sariling buhay, napagtanto ko na ako rin ay naglalagay ng mga pasanin sa iba. Hinamon ako ng kwento ng paralisadong lalaki na pinagaling sa Bethesda. Matapos ang 38 taon ng miserableng buhay na umaasa sa mga kaunting yaman na mayroon siya, inutusan ni Jesus ang lalaki na bumangon ka, buhatin ang at lumakad. John 5 verse 8. Tumugon ang lalaki sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubiling ito at napagtanto na siya nga ay gumaling sa talata 9. Anong hindi maipaliwanag na kagalakan? Ngunit sa halip na marinig ang mga sigaw ng papuri sa Diyos, siya ay sinalubong ng mga pagbatikos mula sa mga reliyosong tao. Ngayoy araw ng Sabat at hindi ipinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Ang sabi sa talatang 10, anong pagkalamig, anong pagkakalungkot,
Sa kanilang makareliyosong sigasig, hindi makapagdiwang ang mga tagapagtaguyod ng batas sa mahimalang pagpapagaling ni Jesus. Sigurado akong ang mga regulasyong ito ay nagsimula sa hangaring panatilihin ang banal na araw ng kapahingahan ng Diyos. Ngunit nagwakas sila sa na ginagawang pasanin ito. Mayroon 39 na uri ng trabaho na ipinagbabawal sa Sabat at libo-libong masasalimuot na interpretasyon kung ano ang ibig sabihin nito. Maaari bang magdala ng karayom sa iyong tunika o isang palamuti sa iyong balabal? Ganyan ang mga patuloy na argumento noong panahong iyon. Nais ni Jesus na ibalik ang malikhain at mapanubos na kahulugan ng Sabat, lalo na sa liwanag ng kanyang misyon ng kaligtasan. Kaya't pinili niyang gawing buo ang taong ito sa araw ng Sabat. Nakatuon si Jesus at ang pinagaling na tao sa pag-uulat ng kanyang bagong kalagayan, gumaling. Ngunit ang mga Hudyo ay binigyan diin ang paglabag sa kanilang mga nilikhang alituntunin. Humingi tayo sa Diyos na bigyan tayo ng kagalakan ng ating kaligtasan. Turuan tayo ng kagandahan at pagiging payak ng kanyang mga utos at palayain tayo mula sa mga pasanin at mga alituntuning gawa ng tao. Kaya bilang aking pagninilay sa binasang ito, mga kapatid, bilang isang mananampalataya, itinuturo po sa atin na ang Sabat ay banal at itinakda ng Diyos bilang araw ng pagpapahinga at pagsamba. Ngunit sa babasahing ito, ipinakita ni Jesus na ang diwa ng Sabat ay higit na mas mahalaga kaysa sa mga mahigpit na patakaran na ginawa lamang ng mga tao. Kaya nga, ang lalaki sa tangke ng Bethesda na may sakit ng 38 years na kung saan matagal na siya naghihintay ng tulong, nang pagalangin siya ni Jesus at utusan siyang bumangon, buhatin ang kanyang higaan at lumakad, pinili niyang sumunod agad. Gayunpaman, pinaratangan siya ng mga pinuno ng relihiyon dahil lamang nagbuhat siya ng higaan sa araw ng Sabat. Bagay na itinuring nilang paglabag sa kanilang sariling mga alituntunin. Dito ko natutunan ang tatlong mahalagang bagay. Una, ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman labag sa Sabat. Ang mga tao ay gumagawa ng napakaraming patakaran kung ano ang bawat gawin sa Sabat hanggang sa naging pasanin na ito sa halip na pagpapahinga. Ngunit ipinakita ni Jesus na ang pagliligtas, pagpapagaling at pagtulong sa kapwa ay laging naayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kahit sa araw ng Sabat. Ang Diyos ay hindi nagbawal ng pagmamahal at pagkalinga sa kanyang araw. Uulitin ko, ang una, ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman labag sa araw ng Sabat. Pangalawa, ang pagsunod sa utos ni Kristo ay higit sa mga gawi ng tao. Ang lalaki ay sumunod sa utos ni Jesus, hindi sa utos ng mga tao. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating pananampalataya ay dapat nakabatay sa salita ng Diyos at sa kanyang pagmamahal, at hindi lamang sa mga kaugalian o mahigpit na tuntunin na maaring magpabigat sa kapwa. Sinabi ni Jesus, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat, according sa Mark chapter 2 verse 27. Pangatlo, ang tunay na pagpapanatili ng Sabat ay pagtitiwala at pagsunod kay Kristo.
Hindi sapat na tayo ay hindi lamang gumagawa ng karaniwang trabaho sa Sabat. Ang tunay na paggalang sa araw na ito ay ang pagtanggap kay Jesus, pakikinig sa kanyang tinig at paggawa ng kanyang kalooban. Siya ang Panginoon ng Sabat at siya ang nagtuturo sa atin kung paano ito gamitin ng banal bilang araw ng pagpapala, pagpapagaling at paglilingkod sa pag-ibig. Bilang buod, ang Sabat ay hindi araw ng pagbabawal lamang. Ito ay araw ng pagpapala at paggawa ng mabuti. Kapag tayo sumusunod kay Jesus higit sa mga patakaran ng tao, doon natin lubusang mararanasan ang tunay na kahulugan ng Sabat. Pagpapahinga sa kanyang pagmamahal at paglilingkod sa kanyang misyon ng kaligtasan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Amen. Thank you so much po, ma'am. Amen. Yan, sa pagpapatuloy ay tayo po ay manalangin sa pamamagitan ni Ma'am Milet. Okay po, tayo po lahat. Dakila at banal naming Ama na nasa kalangitan, maraming salamat po sa iyong salita at sa iyong halimbawa. Turuan mo po kaming maunawaan ang tunay na diwa ng iyong mga utos, na ang Sabat ay hindi lamang araw ng pagbabawal, kundi araw ng pagpapahinga, pagmamahal at paggawa ng mabuti. Patawarin mo po kami kung minsan ay mas nakatuon kami sa mga tuntunin kaysa sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming laging piliin ang pagsunod sa iyong tinig higit sa mga gawi at patakaran lamang ng mga tao. Ipaalala mo po sa amin na ang pagtulong, pagpapagaling at pagmamalasakit sa kapwa ay laging naaayon sa iyong kalooban, kahit sa iyong banal na araw. Kaya tulungan mo po kaming tanggapin ang iyong utos ng may pananampalataya, tulad ng isang lalaki na agad sumunod at gumaling. Gawin mo po kaming maging masunurin at mapagmahal upang sa aming pagsunod ay maparangalan ka at makapaghatid ng pagpapala sa iba. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Thank you so much, Ma'am Milet, sa napakagandang mensahe, reflection at sa iyong panalangin. Sa ating pagpapatuloy, tunghayan po natin ang ating promotional video. Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang
Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Yan. Sige po, Brother Melvin, sa ating pagpapatuloy, ating pong basahin ang Councils on Stewardship. Ang ating title po ay Dangerous Experiment. Meron po tayong mga flash sa screen or si Sister Net kung nariyan po. Sige lang po, kahit English. It's okay. Ayan. Sige po, atin pong basahin ang Councils on Stewardship, a Dangerous Experiment.
Ang sabi po dito, I was shown that it is a dangerous experiment for our people to engage in speculation. They thereby place themselves on the enemy's ground, subject to great temptations, disappointments, trials, and losses. Then comes feverish unrest, a longing desire to obtain means for rapidly than present circumstances will admit. Their surroundings are accordingly changed in hope of making more money, but frequently their expectations are not realized and they become discouraged and go backward rather than forward. This has been the case with some they are backsliding from God. Had the Lord prospered some of our dear brethren in their speculations, it would have proved their eternal ruin. God loves His people and He loves those who have been unfortunate. If they will learn the lesson which He instead to teach them, their defeat will in the end prove a precious victory. The love of the world has crowded out the love of Christ. When the rubbish is cleared away from the door of the heart and it is thrown open in response to the invitation of Christ, He will come in and take possessions of the soul temple. And mga kapatid, akin pong buksan ang reflection regarding sa ating binasa sa Council on Stewardship. Ano po ang ating maibibigay na input regarding sa topic na dangerous experiment? Anyone po mga kapatid, kung sino po ang pupwede at nagkaroon po ng aberya ang ating speaker, maring hindi natin alam kung sa internet or technicalities, laptops or microphone. Anyone, mga kapatid, na makapag-reflect sa ating maiksing binasa? Pastor JC, good first morning. Good first morning po. Good first morning po sa atin lahat mga kapatid. Purihin ang Panginoon sa isang pagkakataon na tayo po ay binigyan ng sama-samang diwa. Patuloy po nating ilalanin ang kagandang loob ng ating Panginoon. Sa bahagi po ng ating pong refleksyon ngayong umaga, based po dito sa ating pong topic, ayun pong tinatawag na danger of experiment, isang mapanganib na eksperimento. Ito mga kapatid ay pinapakita dito ng ating pag-aaral ay yung bahagi ng ating pamumuhay at kung saan ang tapat na katiwala na pinapakita dito ay kung paano gamitin ng tapat ang pinagkatiwala ng Diyos sa kanila para sa kanyang kaluwalhatian at misyon. Dito ay pinag-iingat po tayo mga kapatid sa bahagi ng ating financial na buhay. Maaring sa buhay natin nag-iimpok tayo, nagtatrabaho tayo. Marami po tayong mga panukala na isin sa ating buhay. Naghahanda po tayo para sa kinabukasan. Ano po? Isa may mga bahagi ng buhay na pinapasok ba yung mga pagsisikap para magkaroon ng maayos na buhay. Pero minsan yung mga ginagawang pagpili ay ang warning dito ng ating pong propetisa ay yung mga
mabilisang espekulasyon ng buhay. Ano po? Yung mga pangasiwa sa pagpapalang binibigay ng Panginoon. Minsan may mga bahagi ng buhay na nag-iisip tayo ng mas mataas doon sa kinikita natin. Sabihin natin nag-i-invest tayo na gusto natin mas kumita ng malaki, pero minsan ay nagiging komplikado yung mga naisin natin sa buhay. So, ang binabanggit dito mga kapatid ng ating pong propetisa ay i-level natin yung bahagi ng buhay natin na maluluwalhati palagi ang Panginoon at hindi po tayo magigipit sa ating pong pinansyal na hanap buhay. Kaya kung titingnan natin sa bahagi ng binasa ni Pastor JC, pinapakita sa atin ang isang mapanganib na eksperimento. Kung kumbaga tumataya tayo na hindi natin tiyak na kinabukasan ng ating buhay at minsan nauwi sa kagipitan na short yung ating pinansyal. So, sabihin natin, siguro yung mga minsan yung mga investment sa maling pamamaraan ay ginagawa sa pagkakataon na yun, panahon sa buhay ng mga kapatid. So, sa ganitong bahagi ng buhay mga kapatid ay pinapaliwanag niya yung gawain. Ang tao ay maaring malagay sa isang bahagi ng teritoryo ng kaaway. Sabi nga dito sa Testimonies for the Church, Volume 4, page 616, hanggang 618, na maaring ito po ay magdulot ng matinding pagkabalisa. Siyempre, pag nagipit po yung ating pinansyal na bahagi ng buhay, may stress tayo at yun ang nagiging daan para maapektuhan yung ating paglilingkod sa Panginoon. Sanga-sanga yung magiging utang at pagkatapos ay apektado yung tamang pinansyal na kinikita natin. At siyempre, hindi rin magiging masaya yung ating paglilingkod sa Panginoon mga kapatid. Kaya sa bahaging ito ay tinuturuan tayo ng tamang pagbabudget, Pastor JC. Doon sa bahagi na kung saan ay patuloy tayo makapagpupuri sa Panginoon na hindi naman malulungkot yung ating paglilingkod at pagtatalaga sa Diyos. Ibig sabihin, hindi natin tatargetin, Pastor JC, yung mas mataas yung impact ng magkakaroon tayo ng utang o malulugi tayo doon sa mga maaring business na pwede nating pasukin. Hindi pagkos ay pananatilihin natin na magiging masaya pa rin tayo sa paglilingkod sang-ayon doon sa tamang tinatanggap o sweldo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, na ito'y mapapadaloy natin ng may kapayapaan, katiwasay, at magiging masaya din yung ating pagtatalaga sa Diyos. Mas makakatulong tayo sa gawain at pagkakaroon ng masayang bahagi ng buhay natin na lululahati pa rin ang Panginoon. Kaya sa bagay na ito ay napakahalaga na yun ang mga titingnan ng isang pinagkatiwalaan ng Panginoon sa mga bahagi ng kanya pong tinatangkilik. So, yun lamang po ang aking pong nakitang refleksyon dito po sa bahagi ng ating pong pinag-aaralan, Pastor Jesse. Marami po salamat. Pastor John. First morning po sa ating lahat. Sa akin naman, pangunahing aral na makikita natin doon ay huwag hayaang ang paghahangad ng mabilis na kayamanan ay maging dahilan upang mawala ang ating pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Ang Diyos ang dapat manatiling una sa ating buhay at ang bawat kabiguan ay maaring gawing aral tungo sa espiritual na tagumpay. May mga pailan-ilan na mga punto doon sa ating binasa. Isa na rin po doon ang nabanggit ni Pastor John. Number 1, mapanganib ang labis na pakikipagsapalaran sa pera. At talagang
mapanganib mga batid, in a sense na ang sobrang ekspekulasyon o mapanganib na pamumuhunan ay maaring magdala ng tukso, pagkabigo, pagsubok at malaking pagkalugi. Maaring ito ay sa investment, maaring ito ay kung ano-anong mga offer na nasa paligid. Pero ang isa sa nakita natin, investment talaga mga batid, na yung one time, big time na ilagay natin dito, ilagay natin dito, ilagay natin dito. Few months, few days, few weeks, ito ay magkakaroon ng 10 times. Na siyempre sa ating paghahangad mga kapatid na kikita kaagad, di ba? Usually, kikita kaagad. Maraming mga offer yan sa Facebook. Palagi nating tandaan mga kapatid, walang ibang pinakamas mainam na mapapatunguhan ng ating mga ninais ay yung pinaghihirapan natin, kakibat yung may katapatan at pagtatapat sa Panginoon, kung paano tayo naging tapat, nakatiwala. No? Kasi marami ho talaga mag-offer niyan mga batid, at marami ng mananampalataya ang nakaranas ng ganyang klaseng bagay. You know? Simula doon sa Mindanao at may mga hanggang dito sa atin. Pag napagsapalaran tayo kasi nag-speculate na tayo na pag nilagay ko dito minsan next month may sisildoin ako. Paano pag tinakbo, paano pag tinakas, madodoble yung ating problema. At sabi nga ni Pastor John, mas lalo tayong mabaon sa utang o di kaya magkakaroon ng utang. Second, huwag maghangad ng mabilis na kayamanan. Mabilis na kayamanan. Kasi hindi naman ito nag-o-offer ng piso-piso lang eh. Nag-o-offer ito thousands and millions kaagad, you know. Ang pagnanais na yumaman ng mas mabilis kaysa sa kakayanan at kalagayan natin ay maaring magdulot ng maling mga desisyon. So, hindi naman siguro masama maghangad ng ganun, pero sa tamang paraan mga kapatid. At yung paghahangad natin ng kayamanan na yon ay hindi para sa atin, kundi magkaroon ng mas lalong sa mga napag-aralan natin, Panginoon, pagpalain mo ako para mas maging daluyan ako ng pagpapala. Yun yung natin mga kapatid, everyday, palagi natin tandaan, ginigising tayo ng Diyos, binigyan ng kalakasan, buhay, at lahat ng talento at pribilehiyo para gamitin para mas lalo tayong mag-prosper. Pero yung shortcut, mahirap po yun mga batid. Mahirap mga batid. Minsan, ang iba doon ay papasok doon sa pag-iimbot. Pag-iimbot, nagkakaroon din ako niyan. Tingnan nyo lang, after a month, after a week, after a month, after a year. So, huwag maghangad ng mabilis na kayamanan. Ano pa, maaring mawala ang kapayapaan dahil sa paghahangad ng pera. Paggising mo, siya yung iniisip mo. Pagtulog mo, siya yung iniisip mo. Sa lahat ng trabaho mo, yan ang iniisip mo. Pag nagkaroon ng problema, mahirap. Babagsak yung ating, maliban sa kalusugan, ay babagsak din yung ating mga pag-iisip mga kapatid. Yung ating mental health, baka maging Philippine loafer tayo. Ibig sabihin, maglalakad-lakad tayo dyan na inisip. Once upon a time, meron akong naging kaibigan ba, sa lahat ng kwento niya, may gold, may gold, may gold, hanggang sa nakalimutan niya ng kumain, hanggang sa, yun, nagkaroon siya ng nervous breakdown mga kapatid. Kasi gusto niya agad matapos na itong trabaho, yung paghihirap niya kasi may gold. Kaya bawat nakakita siya ng mga yellow, sabi niya gold, nung nagkaroon na siya ng nervous breakdown, nandoon na yung kaisipan niya na lahat gold, gold, gold. Nadadala at kawawa mga kapatid. Maring mawala ang kapayapaan. Tandaan natin, sa Diyos, masusumpungan natin ang kapayapaan. Hindi lahat, basahin ko, kapag masyadong nakatuon sa pagkita ng pera, maaari magkaroon ng pagkakabalisa, kawalan ng kasiyahan, at patuloy na paghahangad ng higit pa, more and more and more.
Hindi na natin naisip, puro na lang trabaho, nakalimutan na natin yung personal devotions, nakalimutan na yung family, nakalimutan na yung pinakamahalaga at pinaka-importante. Minsan, marami na rin, kahit dito sa social media, dumami nga yung pera, nawala naman yung kanyang pamilya, nawala naman yung kanyang mahal sa buhay, nawala. Ibabalance natin, mga kapatid. Kaya too much doon sa mga bagay na yun, maging balance at maging palaging nakasintro at ang ating pagnanais ay sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ano pa? Hindi lahat ng inaasahan sa negosyo o pamumuhunan ay natutupad. Kapag hindi nangyari ang inaasahan kita, maaring panghinaan ng loob at lalong lumala ang kalagayan. Yan, yung mga nagbibilang ng sisiw. Kahit hindi pa napisa yung itlog, walang naging kapayapaan. Ang pagkatalo ay maaring maging aral. Kahit ang kabiguan ay maaring gamitin ng Diyos upang turuan tayo ng mahalagang aral at sa huli ay maging isang mahalagang tagumpay sa espiritualidad. Mga kapatid, minsan iniisip ko just like sa ganito, kailangan ko pa bang magkasakit ng lung cancer para malaman ko na huwag akong maninigarilyo? Just like that, mga kapatid. Look around. Marami na tayong lessons coming from the messages dito sa ating pinag-aralan, God First Morning, sa ating iglesia at nakikita sa ating paligid. Mga kapatid, marami na pong aral na ating matutunan. Doon tayo sa unahin natin ang Panginoon. No? Doon tayo sa unahin natin ang Panginoon kaysa unahin natin yung pera, mabilis na yaman o whatsoever. Kasi itong mga bagay na ito, in fact, nababanggit na rin sa mga isa sa pinag-aaralan natin dito na itong mga bagay na ito ay magiging tools para matapos ang gawain, hindi para sa atin at hindi para sa sarilihin natin. Kaya, mga kapatid, sa Panginoon, maging panatag tayo. Mas mahalaga ang Diyos kaysa kayamanan. Alright. Tandaan natin na mas mahalaga ang Diyos, kagaya doon sa Bible reading natin, mga kapatid. Ang Diyos ang pinaka dapat sandalan natin. Kapag ang pag-ibig sa mundo at pera ay nangingibabaw, maaaring mapalitan nito ang ating pag-ibig kanino? Kay Kristo. Second to the last, dapat nating alisin ang mga bagay na humahadlang sa Diyos. Kapag inalis natin ang inalis natin ang kalat sa ating puso tulad ng kasakiman, materialismo at labis na pagnanais sa kayamanan, mas magiging bukas tayo sa presensya ni Kristo. So dapat nating alisin, mga kapatid, yung mga bagay na kung saan ay palaging nag-speculate na ang inaasahan lang natin is yung ino-offer sa atin ng mundo na naririnig. Palagi nating isipin, mga kapatid, na may mas the best pa dyan na ino-offer ang Diyos. Kaya kailangan nating mamuhay ng patas, gumawa ng patas, at gumawa na may katapatan. Instead of mag-assume, nag-assume. Yung assume, mga kapatid, ay hindi pa sure yun. Assuming pa nga Mag-assume na pagising mo, milyonaryo ka na. Pagising mo, yung investment mo, lumago. Yun, wala namang masama sa investment. Maraming investment, mga kapatid, pero may investment na nauukol sa atin. Mag-invest tayo ng kalusugan, mag-invest tayo para sa mga anak. Pero hindi yung investment na doon inline na pagkagising mo ay milyonaryo ka na. Sa isang araw, kikita ka ng 24,000, 50,000. Yun ay delikado, mga kapatid. Kaya yung mga biro ng mga tao sa social media, sabi niya, nagpapasalamat ako kasi nagkaroon ako ng magandang motor. Ang kadugsong,
dating merong 5 sasakyan. Di ba? Kasi bakit? Nalulung doon sa speculations na pag ako ay sumali, pag ako ay nag-join, mas yayaman, mas dadami yung aking ari-arian. Last, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ni Kristo sa ating buhay. Tandaan natin mga kapatid na ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ni Kristo sa ating buhay. Ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi material na bagay kundi ang pagkakaroon ng malapit na relasyon sa ating Panginoon. Invest time, hindi lamang sa material, kundi mas marami dapat ang spiritual. Kasi kung mas maraming spiritual, maiga-guide niya tayo doon sa mga adikain at mga ninais natin sa ating mga buhay. Kaya ano mangyayari? We will always put God first. At maliban doon, kung mauna natin ang Panginoon at magkaroon tayo ng magandang prinsipyo, ay itong maging kalagayan ay sa pasimula hanggang sa dulo, manatili tayo sa ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, huwag hayaan ang paghangad ng mabilis na kayamanan ay maging dahilan upang mawala ang ating pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. Maliban nga doon mga kapatid ay magkaroon ng damay-damay. Minsan mawawalan ka ng kaibigan, mawawalan ka ng pamilya, maraming mawawala sa'yo kung masyado tayong nag-focus dito. Unlike kung mag-focus tayo sa Panginoon, mas magiging abundant yung ating buhay dahil yun ay ang pangako sa atin ng ating Panginoon. So, yun lamang po ang ating magiging reflection sa ating counsels on stewardship, the dangerous experiment. Sa ating pong pagpapatuloy ay tayo po ay magkaroon ng acts of prayer, adoration and confession ay paunahan tayo ni Pastor James. And then thanksgiving and supplication ay kay Pastor Jomar Clerigo. Then closing song and closing prayer ni Pastor June. Tayo po ay dumako na sa ating prayer garden. Sa umaga ito, Panginoon, kami po muli ay lubos na nagpapasalamat sa amin pong paggising, sa kapahingahan na amin pong naranasan, sa proteksyon, Panginoon, na inyo pong ipinagkaloob sa buong isang gabi. Samaman po ang amin pong panahon dahil po sa labis po na ulan. Panginoon, hindi po ito hadlang para kami po ay makalimot, para kayo po, Panginoon, ay purihin at itaas ay inyong pong dakilang pangalan. Panginoon, amin din pong hihingi ng kapatawaran ang lahat po ng amin pong mga kakulangan. Sa mga panahon, Panginoon, na walan po kami ng pag-asa. Sa mga panahon, Panginoon, na kami po ay nagmamalabis sa amin pong mga expertise. Panginoon, amin pong pinalapit ang aming mga sarili. Makita po namin, Panginoon, na kayo po ang amin pong kailangan sa mundong ito. At kami po, Panginoon, ay patuloy na lumapit po sa inyo. Sa kabila, Panginoon,
ng aming mga karanasan sa mundong ito. Amin pong dalangin, Panginoon, na kami ay manatili po sa inyo. Amin pong dalangin, Panginoon, na sa araw-araw, amin pong mapalago ang amin pong relasyon po sa inyo. Magkaroon po kami, Panginoon, ng tunay na kapayapaan sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan, ng mga pagsubok, problema sa amin pong kapaligiran. At palagi daming nihiling, Panginoon, ito pong banal na presensya na kayo po, Panginoon, ay manatili po sa amin. At kami rin po, Panginoon, ay manatili rin po sa inyo. Mapagpala at makapangyarihan naming Diyos na ang tahanan po ay nasa kaitaasan. Dakila po naming Diyos. Kami ay patuloy na pumapailang lang po sa inyo pong banal na luklukan, Panginoon, sa umaga pong ito, na kung saan ay patuloy ang amin pong pagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, kapangyarihan at sa inyo pong dakilang pag-ibig na amin pong nararanasan sa buong magdamag ng amin pong pamamahinga, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, ay nais po naming muling dalhin sa inyo pong banal na luklukan ang amin pong mga kahilingan. Amin pong idinadalangin po sa inyo, O Diyos, ang mga kamanggagawa po ninyo sa bukirin na naging kabahagi po ng programa sa umaga pong ito. Si Pastor JC Tamparong, si kapatid na Langley Anchita, si Pastor James Lutila, si Ma'am Milit Aguarin, at ang kanilang buong sambahayan ay patuloy po ninyong pagpalain. Maranasan po nila ang patuloy na pagpapala ng langit, pag-iingat, at mayamang biyaya na nagmumula po sa inyong luklukan. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin ang patuloy sa inyo, ang amin pong nagpapatuloy na programa na siya ho nagbibigay sa amin ng patuloy na karagdagang espiritual na kalakasan. Dalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang amin pong nagpapatuloy na proyekto sa amin pong teritoryo. Patuloy na pagpalain po, O Diyos, ang bawat mga kapatid, mga pamilya na nagtalaga ng kanila pong bahagi ng kanilang pananalapi upang maitatagpo ang proyekto ng pagtatayo ng aming pong misyon. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, na ang inyo pong pangunguna o ang inyo pong pagpapahitulot na magkaroon po ng building permit ang proyekto pong ito para po masimulan na ang mga construction at pagtatayo po sa nasabing building, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang 5-year discipleship framework sa CLPM. Ang programa po nawa ng discipleship ay inyo pong patuloy na pagpalain, inyo pong pangunahan. Dalangin din po namin ang mga care group ng bawat mga iglesia, care group po sa Tabon, Mabalacat, gamit ang Discovery Bible Study, ang kaligtasan po ng lahat sa patuloy na pag-ulan at baha, Panginoon. Inyo pong iligtas, inyo pong proteksyonan ang bawat mga kapatid na siya hong may malalang pinagdadaanan dulot po ng malalakas na ulan. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga may kahilingan sa kalusugan, ang may mga kahilingan sa kalakasan spiritual, pagpalain niyo po sila. Sila Elijah Manalos, Lori La Chica, Jerry De La Cruz, Wilfredo Nepomuceno, Marcos Espirito, Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Marlita Fernandez, John Lilis, Baby Villa Pinto,
Felix Guchico, Charlito Almario, Narciso de la Cruz, Sani Rodriguez, Rinaldo Malyari, Jim Bernardo, Pedrito de la Cruz. Inyo po nawa, Panginoong, dalawin ng inyo pong mapagpalang biyaya o ng inyo pong presensya ang mga nabanggit na mga pangalan po ng mga kapatid na ito at mga kaibigan. Sila po naway makasumpong ng inyo pong presensya sa kanilang buhay at tulungan na ang kanila pong buhay ay mas magtumiwala po sa inyong kapangyarihan upang ang kapayapaan, ang kagalingan, ang kalakasan ay kanila pong maranasan, Panginoon. Sa umaga pong ito, patuloy po naming itinatalaga sa inyo ang aming mga sarili ng bawat mga kapatid na naririto. Maranasan namin ang inyong pong pag-iingat sa buong maghapon, ang pagliligtas, ang pakikisama ng banal na Espiritu sa aming buhay at ng mga anghel na inyo po ang ipagkakaloob upang kami po iingatan. Panginoon, ang lahat po ay aming idinadalangin ng may kapakumbabaan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't Siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas.
manalangin mga kapatid. Salamat po dakilang Diyos sa isang magandang refleksyon na amin pong tinunghayan ngayong umaga. Salamat po Panginoon bilang inyo pong pinagkatiwalaan ng mga kayamanan, ari-arian, ibinigyan niyo po ng magandang layunin sa aming mga buhay kung paano po namin ito palalaguin na meron pong kabanalan sa inyo pong banal na harapan. Binigyan niyo po kami ng mga direksyon kung paano po kami mamuhay ng masaya at nararapat na ingatan ang mga pagpapalang inyo pong pinagkaloob sa amin. Dalisayin nawa ninyo Panginoon ang aming mga puso na sa lahat ng panahon ay maging tapat kaming katiwala sa inyo pong banal na harapan. At patuloy po naming maranasan, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan sa lahat ng panahon ng aming buhay. Magpapaalala sa amin ang bawat kahalagahan ng mga kayamanang inyo pong ipinagkatiwala sa amin. Gagamitin po namin itong may katapatan sa aming mga puso para sa inyo, sa aming kapwa, at sa inyo pong banal na gawain na inyo pong itinakda sa amin pong mga buhay. At kung magkagayon, kung kayo po'y mahayag na sa mga langit ng alapaap, masumpungan niyo po ang bawat isa sa amin na nagtatapat sa mga katiwalang ipinagkatiwala niyo po sa amin. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa, ng bawat mga kapatid na tumutunghay dito sa platform na ito. Ganon din sa lahat ng amin pong mga manunood. Pagpalain niyo po ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pagtatalaga at paglilingkod. Yamang kayo mga kapatid ay patuloy na nasusumpungan ng Panginoon ang katapatan sa inyong puso. Patuloy kayong magtalaga sa Kanya at ang pagpapala ng Ama ang laging maranasan. Ang pakikisama ng anak ang lagi niyang igawad sa inyo ang Kanyang kapangyarihan. At ang banal na Espiritu ang patuloy na magpapaalab ng inyong pananampalataya. Ngayon at magpakailanman sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kahit marami po salamat mga kapatid Amen. muli sa inyong patuloy na pagtatalaga. Amen. Sa buong pwersa po ng Central Luzon Provinces Mission at sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagtunghay at pagtatalaga sa bahagi ng ating programa tuwing umaga. Salamat po Pastor JC sa iyong pangunguna. Salamat din po Sir Langley at saka si Pastor James and si Pastor Domer Clerigo at si Ma'am Milet sa kanila pong pagtatalaga ngayong umaga. Sa ating pong backstage, salamat po Sir Melvin and Sir Edmond. Patuloy po nating damhin ang kapayapaan ng langit at ang patuloy na paggabay ng ating Panginoon ang maranasan natin sa lahat ng panahon. Salamat po. God first morning po sa ating lahat. Ingat po tayo mga kapatid sa lahat ng ating mga paggawa at paglalakbay. Lalo tigit sa maulang panahon, magdala po tayo ng payong para hindi po tayo magkasakit. Salamat po mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Amen. Ingat po sa mga God first morning po. Amen. God first morning po sa ating lahat. First morning. First morning po. Good morning, Pastor. Good morning, everyone. God first morning. First morning, brother. Brother Sunny. Good morning. First morning po. Sunny, ito kayo. Sa Facebook. First morning. God first morning. Brother Edmond. Brother Minda, Soriano, kumusta ka na? Sir Maria. Brother Sunny. Good morning. Sir Joey. Good morning. Sir Minda, kumusta ka na? Namiss ka na namin. Brother Jonathan, good morning. Sister Brother Wilma, Jonathan. good morning. Good morning. Good morning. Brother Edmond, good morning. Happy birthday po. Brother Jonathan, Wala good ka morning. kahapon Singapore. Good morning. Brother Sunny. One week ako dyan sa Singapore. Sir Edmond.
Nasa Ate Bataan po. Edmond, nalis ka namin kahapon. Nga po, narinig ko po yun eh. Nahanap niyo ako eh. Oo, akala namin magdadala ka na ng Magandang dito eh. umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sabi ko, may tira pa ata, Brother Edmond ah. Dito po sa Bataan. Brother Johnny, Layo eh. Good morning, Nasa Bataan po. Chairman. Brother Johnny. Morning, Mr. Marga, baha pa ba dyan? Baha pa? Baha pa ba dyan? Mababa po dito sa amin. Oh, Yes, dito kaya sa online Kanluran, class ang po lalim ng ngayon. tubig. Brother Melvin, good Ano, morning, sister mo. Brother Ay, Melvin. Mga Walang kapatid. like si Brother Ay, Johnny. tayo, Tayo mga kapatid dahil Jonathan Maglolo. Wala naman po dito sa amin Salamat. dagat, kaya alam may mga tubig. internet. Dadaanan sa labas ay matubig. Opo. Ba't may Ingat po tubig? mga kapatid. God bless po. Brother Edmond, Ingat, Sister Maricar. Yes po. Yes po. one week ako dyan sa Singapore, magkita tayo. Ayan. Kailan po? Wow, magkikita Nasa yung Bataan po dalawa. ako ngayon. Nasa Bataan naman siya. 27 to 30 nasa JB ako, pero 30 Brother Edmond, nandyan kami mamaya sa Bataan. Sa Nasa Bataan po ako nito. Singapore. Hindi ka ba? Kaya pupuntahan. Hindi ka ba babalik na Kita, Brother Edmond. Singapore? September 7 pa po yata, Pastor. Ay, sayang. Brother Don. Sayang. Birthday po pala ni mga kapatid, birthday po pala ni Brother Edmond. Hindi po natin siya na Hapon yun, ipag-pray. Pastor. na kayo bibili pa sa lubong ha. Hindi po talaga. Brother Edmond, magtanghalian tayo sa Singapore. Sige po. Nasa Bataan nga. Ayun, maganda. Singapore daw. Pag-pray daw tayo, narinig ko kay Pastor John. Pag-pray si Brother Edmond. Pray po natin si Brother Edmond. Ulitan muna Pala natin. ay sumapit sa kanyang kaarawan. Awitan muna natin daw ulit si Brother Edmond. Sige po. Awit po tayo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy na birthday. Yung mga balon na. Wow, ang daming balon. Salamat Sige po. po. Brother Melvin, daming balon na. Pray po natin si Brother Edmond. Tayo po'y manalangin. Kapagpala po namin Diyos, kami po ay nagbabalik ng aming pong papurit pasasalamat. Napakabuti po ninyo sa aming pong mga buhay sapagkat binigyan niyo po kami ng isang kapatid na patuloy na mainit sa pananampalataya at nagtatalaga sa inyo. Salamat Panginoon sa bahagi ng buhay ni Brother Edmond na siya po ay inyong patuloy na pinalalakas, pinagpala. Amen. Salamat sa kaarawang sumapit sa kanyang buhay. Dalangin namin Panginoon na lalo niyo pa pong pag-ibayuhin ang kanyang paglilingkod at pagtatalaga sa inyo. Inyo pong pagpalain ang lahat ng kanyang mga naisin, papanukalain sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang hangarin o Diyos ay laging itaas niya ang kanyang pasasalamat at papuri sa inyo at ito'y magkakaroon ng pagtatagumpay. Iingatan niyo din po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga lakad. Ganon din sa kanyang pagtatrabaho. Lagi po niyang maranasan ang inyong pong mayamang patnubay at paggabay. Iingatan niyo din po, Panginoon, ang kanyang kalusugan. Huwag po ninyo siyang pababayaan araw-araw. Lalo't tigit sa kanya pong pagtatalaga at paglilingkod sa inyo. Patuloy niyo po siyang gamiting makapangyarihan at mabisang instrumento na nagtatalaga sa inyo pong banal na gawain. Salamat din po Panginoon na inyo pong pagpapalain ang kanyang buong sambahayan. Salamat din po Panginoon sa mga kapatid na laging tumutunghay at naliligayahan na siya'y sumapit sa kanya pong kaarawan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin at ang inyong iba yung pagpapalang patuloy pong igagawad sa kanya ngayon at magpakailanman sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang daming balon, Brother Melvin. Salamat po mga kapatid. Thank you po. Regalo ko, Brother Edmond. Pasenda lang po. My birthday ang magre-regalo.
Nandyan pa ba si Sister Neri? Sabi ka ngayon na happy midweek daw. Oo nga. Sister Neri, Advance sabi mo ka ngayon na midweek. Tuesday pa lang. Palang po. Tuesday pa lang yan. Ay, nako, Oo, napaka-advance sabi ko mo. talaga. Sabi mo ka ngayon na Lagi nga po akong Bimibig namamali po. sa araw. Ay, nako. Irma, bahaba sa inyo. Morning, happy na Riza. Baha po. Happy na Riza. Sa mga dadaanan po. Ingat-ingat po sa baka. Online lang po kami noong Sabado. Boy Salino, good morning po. Tama. Online. First morning. Online lang po kami noong Sabado. Maraming Sa salamat inyo po ba, Brother Sunny? Baha ng pagpapala kay Brother Melvin. Ayos, So, wala sigurado lang yun. po siyang microphone. Hindi po siya hindi mo siya marinig. Sabado. Si Sige po, mga kapatid, God bless po. Bye-bye na po. Thank you, Brother Romel. Salamat. Sarap ng tulog ni Sino Jairel. Marcan? Sige po. Pastor Jerry po. Sabado. Si Pastor Jerry. Thank you, Brother Jonathan. Ay, fellowship. Speaker Okay. Brother Edmond. At kasama din namin si Kuya Monching noong Sabado. Wow. District po kami. Amen. Thank you, Pastor Gatos. Mga taga San Antonio na, Marica. Brother Edmond. Thank you, Jarel. Nung umaga po, nasa SNED 1 si Pastor Jerry. Nung hapon po, nasa SNED 2. Thank you, Pastor. Thank you, Brother Donnie. Ingat po kayo. Ingat. Thank you sa masayang kwento. Brother Edmond. Thank you. Bless po, Pastor Jerry. Good morning. Bless everyone. Mamaya pala. Bye. Bye-bye. Ingat lahat. Bye-bye. Ay, Kuya Bilang po Bye. tayo. 5. birthday, Brother Edmond. Thank you, Ay, Edmond. Hiling na si Jairel. Thank you, Jarel. Thank you, God. Lang na, Jairel. Ayun, 5 na, 5. Good morning, Gab. 4. Gab, morning po. na ba, Brother Edmond? Thank you. Thank you po. Hindi na matapos. Salamat po sa inyo po. Po, Ang dalawa. 5. Jarel, Four. go ahead. 5, 4, 3, 3. 2, 1. One. Bye-bye. Bye.